Sinasabi ng marami na kapag ang tiwala ay nawala, anuman ang ipakita mong kabutihan, tila napakahirap nang maibalik ito. Mga ka-amazing, naranasan nyo na bang may isang tao na sum-iron ng inyong tiwala? Narito ang kwento ng buhay ni Marikit anak. Marikit, ayos ka lang ba? Patanjin nga kung may sugat, tanong ni Rafael, na puno ng pag-aalala. Nang tingnan niya ang tuhod ng bata, laking pasasalamat niya na wala itong sugat. Bakit ba tayo tumatakbo? Tanong pa niya, nakaramdam ng matinding awa sa kanyang anak na walang kaalam-alam na ang kanilang tinatakbuhan ay ang kanyang ama. Marikit, pakiusap, huwag ka nang tumakbo, hingal na sabi ni Rafael habang papalapit sa kanya, pawis na pawis. Agad niyang hinawakan ang kanyang anak. Ano bang nangyayari, Rafael? Hindi porkit nagtatrabaho ako dati sa mansion bilang katulong, ay maaari mo na akong utuin. Ayokong maging kabit mo, sagot ni Marikit, puno ng determinasyon. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Marikit, ipinapatawag ka ni Sir. Pumunta ka raw sa kwarto niya, sambit ni Ligaya, ang kanyang kasamahan sa mansion. Bakit daw? Tanong ni Marikit na puno ng pagdududa. Ito ang unang pagkakataon na siya ay ipinapatawag sa kwarto ng kanyang amo. Mag-isip ka na, baka may ginawa kang mali, pananakot ni Ligaya, na nagdulot ng kaba sa kanyang puso. Diyos ko, Ligaya, wala naman akong maalala. Huwag naman sanang ganun, sagot ni Marikit, kahit kinakabahan, pilit pa ring ngumiti. Matapos ang ilang saglit, umalis siya mula sa paghuhugas ng mga plato at dumiretso sa kwarto ng kanyang amo. Matapos ang pangatlong katok, narinig niya ang boses ni Rafael na nag-uutos sa kanya na pumasok. Kaya kahit siya'y kinakabahan, binuksan niya ang pinto. Ay Diyos mio Marimar, muntik nang mapamura si Marikit sa kanyang nakita. Wala siyang damit pang itaas si Rafael at tanging tuwalya lamang ang nakatapi sa kanyang katawan. Sa gulat, agad niyang isinara ang pinto. Sinabi ko, pumasok ka. Bakit mo sinara ang pinto? Irritable na tanong ni Rafael mula sa loob. Sir, hindi ko po siguro kayang pumasok. Magdamit ka po muna, please, sagot ni Marikit, na may halong kaba at pag-aalala. Nagtagal bago nakasagot si Rafael. Biglang bumukas ang pinto. Agad na ipinikit ni Marikit ang kanyang mga mata, akala niya'y ganoon pa rin ang ayos ng kanyang amo. Masyado kang owa. Magbihis ka na lang, dahil may lakad tayo ngayon, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay napakalapit sa kanya. Dahan-dahan, iminulat ni Marikit ang kanyang mga mata. Diyos ko Lord, patawad po, sigaw niya sa pagkabigla. Tumambad sa kanya ang napakaakit na katawan ni Rafael, na busog sa gym at tila perpekto. Agad siyang tumalikod na may ngiti sa labi, na tila nahuhumaling sa kanyang amo. Umalis ka na, Marikit, magbihis ka. Hintayin mo ako sa baba, utos ni Rafael, na tila hindi alintana ang kanyang reaksyon. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nagtataka siya kung saan sila pupunta. Wala siyang kaalaman sa mga desenteng damit dahil lumaki siya sa probinsya at napilitang pumunta sa Maynila upang magtrabaho. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa utang ng kanyang ina matapos ang operasyon nito sa sakit na cancer. Upang matulungan ang kanyang ina sa pagbabayad ng utang at maitaguyod ang kanyang dalawang kapatid, kinailangan niyang itigil ang kanyang pag-aaral at maghanap ng trabaho. Ang kanyang ama ay may bagong asawa at hindi na sila pinapansin. Matapos magbihis, hinintay niya si Rafael sa baba. Hindi nagtagal, bumaba na ito na nakasuot ng formal na damit at may itim na shades. Sir, saan po ba tayo pupunta? Parang mukhang katulong ako pagkatabi kita, natatawang tanong ni Marikit habang naglalakad sila patungo sa kotse. Katulong naman talaga kita, Marikit, sagot ni Rafael, na nagdulot sa kanya ng tawanan. Oo nga pala, bakit ko nakalimutan? Pagdating nila sa kotse, agad na pumasok si Rafael sa driver's seat, ngunit nahirapan si Marikit na buksan ang pintuan. Sanay kasi siya sa mga pampasaherong jeep at tricycle lamang. Sir, baka pwede mo akong tulungan dito, reklamo niya sa nakabukas na bintana ng kotse. Iritadong bumaba si Rafael at binuksan ng pinto para sa kanya. Salamat sa bodyguard, anak ng Erit, bulong ni Rafael, na nagdulot ng tawa kay Marikit habang siya'y umuupo sa loob ng kotse. Pag-alit na isinara ni Rafael ang kotse. Sige sir, sirain mo na yang kotse mo, sagot ni Marikit na may halong biro. Hindi na siya sinagot ni Rafael at nagmaneho na sila patungo sa kanilang destinasyon. Bata pa lamang si Marikit,
Siya ay kilala na sa kanilang probinsya dahil sa kanyang masiglang ugali at pagiging masayahin. Kaya naman dala-dala niya ang mga katangiang ito habang siya'y lumalaki. Hindi gaanong masungit si Rafael at madalas itong tahimik. Stricto lamang siya at perfectionist, ngunit sanay na rin siya sa mga biro ni Marikit, na nagiging dahilan kung bakit minsang nagiging masaya ang atmosfera sa mansion. Sir, hindi mo naman po sinabing may bonus ka pala sa sahod ko, nangingiting sabi ni Marikit habang pinapanood ang pagparada ni Rafael ng kotse. Hindi siya sinagot ni Rafael, sa halip, lumabas ito ng sasakyan. Agad na binuksan ni Marikit ang pintuan, nag-aalala na iiwan siya ng kanyang amo, ngunit katulad ng kanina, naguguluhan pa rin siya sa sistema ng sasakyan. Sir, tulungan mo naman ako. Paano ba ito? Pagbubuksan mo ba ako ng pinto o sisirain ko itong kotse mo? Sigaw ni Marikit mula sa loob ng kotse, kahit alam niyang hindi siya naririnig ni Rafael sa labas. Mangiyak-ngiyak siya sa sitwasyon. Bigla, nakita niya si Rafael sa labas na binubuksan ang pintuan ng kotse. Agad niyang pinunasan ang mga luha at umupo ng maayos, parang isang may aura. Sino ba talaga ang alipin sa ating dalawa? Iritadong tanong ni Rafael pagkabukas ng pinto. Hindi siya sumagot, tila mas may gana pang magtampo kay Rafael. Nauna na itong maglakad patungo sa hagdan, ngunit huminto nang mapansin na hindi siya sinundan ni Rafael, na tumigil sa harap ng elevator. Dali-daling lumapit si Marikit sa kanya, nag-aalala. Hayaan na lamang siya ni Rafael sa kanyang mga trip at walang sinabi ukol dito. Pagdating nila sa itaas, dumiretso si Rafael sa isang mamahaling tindahan at agad na pumunta sa seksyon ng women's apparel. Kumuha siya ng ilang damit at sinubukan ang mga ito sa harap ni Marikit. Ah, sir, para sa akin po ba yan? Walang hiya niyang tanong. Oo, seryosong sagot ni Rafael, dahilan upang manlaki ang mga mata ni Marikit. Ah, sir, kung ganoon, ako na pong mamimili, sabi niya, dala ng excitement, tinakbo niya ang mga damit na matagal nang tinitingnan, karamihan ay long dress at gowns. Sir, bagay po ba sa akin? Afford niyo naman po, totoo. Ba kahit magkano, gusto ko po kasi talaga ng ganito, at feeling ko po maganda ito sa akin, nagtatatalon siya sa tuwa. Susukat ko na po, Nakatingin lamang si Rafael sa kanya ng seryoso. Hindi, putol ni Rafael sa kanyang sinasabi. Killjoy talaga, bulong ni Marikit, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Bakit po ba ako ililibre ng damit? Alam ko namang wala akong mga damit, pero ito po ba yung sweldo ko, sir? Mas gusto ko na lang ang pera kaysa sa gamit. Ako na lang po ang bibili sa ukay-ukay. Masyado pang mahal dito, bibili ako ng damit para magmukha kang tao. Darating si Mama bukas kasama sina Grail, sagot ni Rafael. Si Graciel, ang fiancé nito, ay nasa abroad dahil sa trabaho, habang si Graciel naman ay isang modelo. Oh, anong pakialam mo sa akin at sa mama mo? Dapat si Ma'am Gracie lang ang bilhan mo ng damit. Tsaka pagseselosan pa ako, dagdag pa ni Marikit, na hindi pa kilala ni Rafael at ni Grail, dahil umalis na ang mga ito sa bansa bago siya nagtrabaho kay Rafael. Ikaw ang magiging girlfriend ko, seryosong sabi ni Rafael, dahilan upang matigilan si Marikit. Ano po, sir? Hindi pa naman po ako pumapayag, at nanliligaw po ba kayo? Oh my God, napatakip siya sa kanyang bibig sa pag-iisip na iyon. Hindi niya inaasahang liligawan siya ng kanyang amo. Hindi, ikaw ang magiging girlfriend ko para sa pansamantala. Kailangan kong pigilan ang kasal, kaya ipakikilala kita sa kanila bilang nobyo ko. Hindi ka pwedeng makita ng nanay ko kapag nandito na siya. Hindi niya pwedeng malaman na nagtatrabaho ka sa akin, paliwanag ni Rafael. Bakit po ayaw niyo kay Graciel? Modelo na yun, napakaganda at mayaman. Bakla ka po ba, sir? Walang preno niyang tanong, dahilan upang matigilan si Rafael, ngunit agad niyang pinagsisihan ang sinabi nang biglang corner in siya ni Rafael sa likuran ng salamin, ipinatong ang isang braso sa itaas ng kanyang ulo at inilapit ang mukha nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang paghinga ng lalaki sa kanyang mukha, kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Sir, gusto ko po magical yung first kiss ko. Ayoko ng violent na kagaya mo, natatakot na sabi ng babae, narinig niya ang mahinang pagngisi ni Rafael at dahan-dahan itong lumayo. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay tinatawag akong bading. Nandito tayo para mamili ng mga damit para sa iyo, at sumang-ayon ka na lamang dahil wala ka rin namang magagawa. Taytripan ko ang weldo mo,
Chris, seryosong sabi ni Rafael bago tuluyang maglakad upang mamili ng damit. Oo na po, sir, pero magkano po ang sahod? Tsaka paano ka magiging kampante na hindi malalaman ng nanay mo? Lagot tayo pag nagkataon, tanong ni Marikit. Hanggang susundin mo ang lahat ng sinasabi ko, magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala, 1 buwan lang ang itatagal nito, sabi ni Rafael habang tumitingin sa mga damit. Pagkatapos nilang mamili, inayusan na rin ni Rafael ang buhok ni Marikit pati na ang mga kuko nito. Pagkatapos ng lahat, may tinawag si Rafael na babae at sabay silang umuwi sa mansyon. Pagdating doon, iniwan sila ni Sander sa hallway. Agad namang lumapit ang babae kay Marikit. Hello, Marikit. Ako si Clea. Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito, di ba? Nakangiting tanong nito. Hindi po, sagot ni Marikit. Hinay ako ni Sir Rafael para turuan kang maglakad ng nakatakong. Sinabi niya sa akin na nahihirapan ka. Well, I got you. Nasa tamang tao ka, nakangising sabi ni Clea. Talaga po, pero masakit kasi sa paa itong takong, sagot ni Marikit. Ngunit hindi na natapos ang kanyang sasabihin dahil hinailan na siya ni Clea at sinuot na ang takong sa kanya. Nagsimula na silang mag-practice. Maraming beses na natamba si Marikit, ngunit paglipas ng 4 na oras, na-master na rin niya ang pag-ikot-ikot at medyo mabilis na paglalakad habang nakatakong, kahit nagkasugat pa ang kanyang mga paa. Kinabukasan, maagang ginising niligaya si Crisella dahil ito ay utos na naman ni Rafael. Napabalik si Crisella sa kanyang mga alaala ngunit natigilan ng sumakit ang kanyang paa dahil sa mga pasa mula kahapon. Iika-ika siyang pumunta sa kwarto ni Rafael. Tandaan mo, ikaw si Lian Gutierrez. Ang sasabihin ko ay nasa Turkey ang mga magulang mo, may-ari sila ng paaralan doon at dito ang negosyo nyo. Nandito ka dahil kasama mo rito ang kapatid mong piniling tapusin ang pag-aabogasya. Ngayon, kailangan kitang ipakilala sa kanya, paliwanag ni Rafael. Grabe po, sir. Hindi halatang expert ka sa panloloko, sarkastikong sagot ni Marikit kay Rafael. Kapag may nagtanong, ako ang sasagot, kalmadong sabi nito. Hindi nagtagal, biglang may kumatok sa pintuan, si Clea pala iyon, nandito upang ayusan si Marikit. Sinimulan na ni Clea ang pag-aayos kay Marikit habang abala naman si Sander sa kanyang pagbibihis. Paglipas ng 2 oras, handa na silang pareho. Sir, kinakabahan po ako. Kailangan ko po bang mag-English? Seryosong tanong ni Marikit. Mag-English? Para saan? Tanong ni Rafael habang pababa sila ng hagdan. Di ba ganun naman talaga ang mayayaman? English ng English. Nakakadugo nga po ng ilong. Seryosong tanong niya, ngunit natawa si Rafael ng bahagya. Huwag mo nang subukan pa. Baka kung ano pang masabi mo, mas mabubuko pa tayo at mapapahamak, saad ni Sander habang nasa loob na sila ng kotse ni Sander, patungo sa lugar kung saan nila imimit ang ina nito. Kinakabahan pa rin si Marikit, kahit pagdating nila sa airport. Napansin ito ni Sander, kaya't kinuha niya ang kamay ni Marikit at hinawakan habang naglalakad sila papalapit sa lugar kung saan bababa ang mga pasahero ng eroplano. Andito na sila, ayusin mo ang aktingan mo, babala ni Rafael, at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Marikit, na nagdulot sa kanya ng kakaibang kilig. Rafael, anak, I miss you so much, sabi ng isang babaeng mukhang nasa 40s na ang edad. Ma, I miss you too, kalmado namang sagot ni Rafael at niyakap ang ina nito. Kasama ko si Grail. Alam mo bang excited na raw siyang makita ka muli? Naputol ang sunod na sasabihin ng ina nito dahil kay Rafael. Kasama ko po si Lian, ang girlfriend ko. Ngumiti si Rafael at kinurot ng pasikreto ang likod ni Marikit, senadoryas na kailangan niyang gumalaw. Magandang araw po, ma'am. Masaya po akong makilala kayo, sabi ni Marikit, nang ngumiti. Ngunit agad na napalitan ang reaksyon ng mukha ng ginang nang ilayo niya ang sarili, awkward na umatras si Marikit at ngumiti na lamang. Kasama ko si Graciel, yung fiancé mo, sabi pa ng ina ni Sander, na pinandilitan ng matang lalaki. Baka nagugutom ka na po, ma, dahil sa mahabang biyahe. May alam akong magandang restaurant, alok ni Sander, na hinawakan ang bewang ni Marikit at inilapit siya sa katawan nito. Mas lalong nagtaray ang ekspresyon ng mukha ng ina nito. Ma'am, bigla ay narinig nila ang pagsigaw ng magandang babaeng may mahabang buhok. Nagsigawan ang mga tao sa airport nang makita itong papalapit. Siya na marahil si Graciel, dahil marami ang nagsisigaw ng pangalan nito.
Nakita mo ba yun, Lian? Yan ang fiancé ng anak ko, mariing sabi ni Marikit. Kita ko nga po, pero baka nagugutom na po kayo. Baka gusto nyo pong ipagluto ko kayo ng pagkain, nakangiting sabi ni Marikit, binaliwala ang pagmamaliit sa kanya ni Sander, dahil ang tanging nasa isip lamang niya ay ang sweldo sa kanyang trabaho o misyon na ito. Abat, hindi ko pa talaga maintindihan, natigil siya sa pagsasalita at lumapit si Graciel. Kanina pa po kita hinahanap. OMG, Rafael. Na-miss kita, mabilis na lumapit si Graciel kay Rafael upang sana yakapin siya, ngunit bigla na lamang siyang hinarang ni Marikit at inilahad ang kanyang kamay sa harap ng babae. Nagagalak akong makilala ka, Graciel. Ako nga pala si Lian, ang girlfriend ni Sander, nakangiting sabi ni Marikit habang nakalahad ang kamay. Narinig niya ang malambing na pagngisi ni Sander sa kanyang paligid at mas lalong nginitian ito, hinigpitan pa ang hawak sa kanyang bewang. Parang nainsulto naman ang mukha ni Graciel. Ah, ma'am, nagkakagulo po ang mga tao. Sasamahan namin kayong makaalis ng airport. Ngayong wala kayong kasama na security, lumapit ang 2 staff ng airport kasama ang 10 bodyguards. Sisigat na sana si Graciel, ngunit tama ang mga staff, kailangan nilang umalis doon. Mahihirapan din sila dahil sa maraming fans na nakaharang sa daan. Nagkakagulo ang paligid, ngunit puro pagtawag sa pangalan ni Graciel ang naririnig, kaya't pinaprioritize ng mga gwardiya na makalabas si Graciel hanggang sa sasakyan nito. Pagdating nila sa van, natahimik muna sila. Ma, kamusta ang buhay abroad? Tanong ni Sander sa ina. Kamusta ang buhay mo rito? Bakit may kasama ka kaagad na ibang babae? Nakakalimutan mo bang may fiancé ka? Sabi ng ina nito, na halos masuka sa tuwing tinitingnan si Marikit. Mom, it's okay. Huwag po kayong magpa-stress, pigil ni Graciel sa ina ni Sander. Tama si Graciel, Maria. Huwag nang maraming iniisip. Isa pa, pagod ka dahil sa biyahe. Maayos naman ang lahat sa amin, di ba, Graciel? Matapang na tanong ni Sander sa fiancé nito. Ang totoo, alam niyang gusto talaga ni Graciel na makasal, ngunit hindi lamang nito pinapahalata sa ina nito. Ah, oo naman. Madadaan pa po siguro ito sa usapan, naguguluhang sagot ni Rachel. Ayaw niyo po ba sa akin, ma'am? Tanong ni Marikit, kahit halata namang halos sakalin na siya ng ina ni Sander, na may kaunting galit sa kanya. Rafael, ilayo mo sa akin ang babaeng ngayon din umuwi na tayo sa bahay at ibalik mo siya sa kung saan mo man siya napulot. Irit ang sabi pa nga ng ina nito habang si Rafael ay nagpipigil na nga lamang ng tawang lumingon kay Marikit na ngayon ay nagtataka. Marikit, pakiusap, tama na ang nalaman ni mama na tinraidor siya ng sariling anak niya dahil sa'yo, pwedeng tumahimik ka na lang muna. Pilit na pinapakalma ang sariling sabi nga ni Rachel. Grabe naman po yun, Tror, kaagad ito na pumananahimik na. Sarkastikong sabi pa nga ni Griselda at tumingin na nga lamang sa labas ng kotse. Abat, may gana ka pa talagang sumagot, wala na bang kaihi yung pagmumukha mo? Hindi mo ba narinig na may fian ng anak ko? Halata pa nga ang 1 segundo na lamang ay parang magagawa nga nitong sampalen si Marikit dahil nga sa galit. Mabuti na nga lamang talaga at sumabat na nga si Rafael. Ma, huwag kang magalit kay Lian. Sa akin ka dapat magalit. Alam kong may fancy ako pero minahal ko siya at niligawan. Hindi kita tinayuan. Sadyang hindi lang kami nag-gracial para sa isa't isa. Sabi pa nga ni Rafael na parang tapos na nga ang lahat, kahit anong mangyari, ikakasal kayo ni Grail. Rafael, si Grail na nandito simula nung bata ka pa, si Grail na totoong may pakialam sa iyo, kaya yang babaeng yan, hiwalayan mo na siya, galit na sambit pa nga nito. Hindi na nga lamang sumagot pa si Rafael at binigyan ng ina ng kung ano. Nilinggan nga ni Rafael si Marikit at nagpigil na nga lamang ito ng tawa nang makitang naka-headphone pala siya at ginagalaw-galaw pa nga ang ulo para sa bayo ng music. Tila walang pakialam nga sa kaguluhang nangyayari. Pagdating nila sa restaurant, wala silang imik na kumain. Hindi komportable ang senaryong yun kung kaya't mabilis na natapos ang lahat. Walang imik pagkarating nga sa mansyon ni Rafael, agad na nagpakuha nga ito ng inumin sa kanyang kwarto na agad namang sinunod ni Marikit. Kamusta po ang acting ko, sir? Pwede na po ba sa ABS-CBN? Pwede na po ba akong mag-audition? Makulit na tanong pa talaga ni Marikit. Ayos naman. Kasya na ba ang 3K na sweldo? Tanong nga nito habang nagsasalin nga ng inumin sa baso. Grabe ka naman po, sir. 3K lang. Ang kagaya kong magandang modelo na taga-Turkey ang magulang,
hindi basta-basta tatanggap ng 3K lamang na sahod, no? Ang hirap kaya ng role ko. Ako lang yung nakakaperwisyo. Involved doon ang inumin, hindi nga lang sing mahal nitong mga inumin ni Rafael, sir. Bakit po ba ayaw niyong may kasal? Tanong nga ng babae. Lumilipas na nga ang halos 2 oras, nakakarami na nga sila ng bote. Medyo tumatama na rin ang epekto ng alak sa kanilang dalawa. Ayoko ng responsibilidad, lalo na sa taong hindi ko gusto. Kahit anong gawin ko, hindi ko magagawang mahalin si Grail, lasing na sagot na nga ng lalaki. Kung ganun po, sir, may babae ka po bang nagugustuhan? Hindi naman ako maniniwalang wala eh. Lahat kaya tayo may crush, tumatawa pa nga ang babae habang lasing. Biglang natigilan nga ang lalaki at hindi sumagot. Tiningnan nga ni Rafael si Marikit, makatitig na pala ang lalaki dito. Magkatabi lamang sila ng upuan at sa likod nga nila ay malawak na kama ni Rafael. Ikaw, may napupusuan ka ba? Marahan ang boses nito habang dahan-dahan na inilalapit nga ang mukha kay Marikit. Naamoy pa nga niya ang alak sa mukha ng kanyang amo dahil nga sa lapit ng mukha nito, ngunit mas hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya magawang iwasan yun. Sir, nagtataka nga ang boses niya ngunit tila hindi yun narinig ni Rafael. SHH, bulong pa nga nito hanggang sa lumapit na nga ang mga labi nito sa kanya at nagpalitan nga sila ng mariing halik. Pareho silang nagpatianod nga sa kalasinggan at sa kagustuhan ng sarili kung kaya't mas lumalim pa ang pangyayari. Nagising nga si Marikit sa liwanag ng araw. Umaga na pala, ngunit ipinagtataka nga niya kung bakit nasa kwarto nga siya ni Rafael. Mabilis na tiningnan nga niya ang katawan at may suot naman siyang damit. Pag-angat nga ng kanyang ulo, dali-dali nga siyang napatakbo sa kusina dahil sa matinding hilo. Pagkatapos niyang magsuka, bigla niyang naalala ang nangyari kagabi nung malasing sila ni Rafael at ang mga sumunod pa. Naiuntog na nga lamang niya ang sarili at hindi alam ang gagawin. Dali-daling umalis nga siya sa kwarto ni Rafael at tumuloy na nga sa kanilang kwarto, iniisip ang nangyari. Hindi nga siya nagkakamali, totoo lahat ng yun dahil baliktad pa nga ang damit niya. Lumipas nga ang 3 buwan, hindi nila pinag-uusapan ni Rafael ang tungkol sa nangyari ng isang gabing yun. Mas mabuti rin yun para sa kanya. Ganun pa rin ang setup, ngunit minsan lang naman umakting si Marikit dahil abala pa rin ang ina ni Rafael sa trabaho kaya minsan nagiging siya si Lian. Kasalukuyan nga siya ngayong nasa kusina at naghuhugas nga ng plato nang bigla nga siyang makaramdam ng matinding pagkahilo. Dali-dali ay pumunta nga siya sa CR para sa muka. Dito na nga siya kinabahan dahil nawaworry na nga niyang kakaiba na nga ang mga nararamdaman niya. Kinabukasan din, bumili nga siya ng pregnancy test at tiningnan ang resulta. Naiiyak na nga lamang siya habang tinitignan yun. Positive ang resulta, buntis nga siya. Agad ngang naitago nga niya ang test nang makarinig ng boses. Ligaya, nasaan ka ba? Kailangan ko ng tulong mo sa baba. Natatarantang marinig niya ang boses ni Gloria, ang ina nga ni Rafael. Napalapit nga sa kinaroroonan niya. Opo ma'am. Pasensya na po. Lumabas nga si Ligaya sa gilid niya dahil nasa kwarto nga silang dalawa at huli na nga dahil nabuksan na nga nito ang pintuan ng kwarto. Matagal ngang nagkatitigan sila ni Gloria. Sobrang kabado na nga siya habang papalapit sa kanya ang ginang. Ikaw si Lian, ba? Bakit nandito ka sa quarters ng maid? Tsaka bakit nakasuot ka ng uniforme ng katulong? Nakakatakot na tanong pa nga nito. Sa sobrang kaba niya, nahuhulog pa nga niya ang pregnancy test habang umaatres. Pupulutin na nga sana niya yun pero mas naunang pulutin nga ito ni Gloria. Ano to? Buntis ka? Sumunod pang tanong nga nito. Hindi magagawang magsalita ni Marikit ng maayos dahil nga sa gulat at hindi niya alam ang isasagot. Ma'am. Anong ibig sabihin nito? Kung ganun ba ay nagpanggap ka lang na nobya ng anak ko dahil ang totoo'y nagtatrabaho ka sa kanya? Sinong ama nitong batang to? Sunod-sunod pa nga na tanong niya. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Wala kang dapat ipaliwanag pa. Umalis ka na rito ngayon din at huwag na huwag kang magpapakita sa anak ko. Kung hindi, gagawin kong miserable ang buhay mo at ng buhay ng anak mo. Bigla niyang binunot ang buhok ni Marikit. Mabuti na nga lamang napigilan nga ni Ligaya. Ma'am, hindi po ganun. Hindi niya magawa-gawang tapusin ang sasabihin dahil parati nga yung pinuputol ni Gloria. Sino naman ang dinadala mo? May nangyari ba sa inyo ng anak ko? Inilapit nga nito ang mukha sa kanya dahilan para nga mas lalo nga siyang matakot. Ma'am, tama na po.
Pigil pa nga ni Ligaya. Umalis ka ngayon din sa bahay nito at huwag ka na muling babalik pa. Ligaya, tulungan mo siyang mag-impake ng gamit. Napakakapal na mukha mo. Lumayas ka, mangiyak-ngiyak nga niyang inimpake ang kanyang mga gamit habang si Ligaya pinapatahan na nga lamang siya. Hindi katagalan, bumalik na nga rin sa silid si Gloria na may dala na ng ngayong sobra at isinampal pa nga muna sa kanya ito. Sapat naman na siguro to para magpakalayo-layo ka na. Bukod sa panloloko mo sa amin at kung sino man yang ama ng anak mo. Lumayas ka, manloloko ka, muli itong sinampal habang si Ligaya nakisabay na nga rin sa pag-iyak. Hinatid pa talaga siya ng driver ni Gloria sa labas ng village upang masigurado lamang na malayo na nga siya. Naisipan na nga lamang niyang bumalik sa probinsya at doon isilang ang bata. Pinilit siya ng kanyang mga magulang na sampahan ng kaso si Gloria dahil sa pagiging bayolente nga nito, ngunit mapapasama rin siya dahil niloko naman talaga niya ito. Maraming taon ang lumipas. Lumuwas nga muli sa Manila si Marikit upang mamasukan ng trabaho. Nasa isang mall siya at nagtatrabaho bilang sales lady habang ang kanyang anak ay nasa probinsya at minsan binibisita siya rito kasama ang kanyang ina. Kailangan niya ng trabaho, yun para sa kanyang anak. Isang araw, habang siya ay busy sa pag-entertain ng customers, bigla nga niyang nahagilap sa labas ng store si Rafael at kasama nga nito si Grail. Pumasok pa talaga ang mga to sa loob ng store. Dahan kung bakit kinabahan nga siya ng todo. Miss, magkano yung ganitong shade ng lipstick? Narinig nga niyang tanong nga ni Grail. Nakatalikod nga siya ngayon sa kanila. Anong shade po, ma'am? Pinilit nga niyang baguhin ang kanyang boses para kunwari nga may inaayos nga na makeups. Itong shade 3, parang naiirita pa nga na sabi ni Grail. Kahit kailan talaga, mataray pa rin ito. 379 lang po, ma'am, sale po yan. Ma'am, pwede bang harapin mo ako? Nasaan ba ang customer mo at dyan ka nakatingin? Iritado pa nga na sabi ni Grail. Hayaan mo na, kunin mo na lang yan, narinig niyang sabi ni Rafael. I'm sorry po, dahan-daang hinarap nga niya ang mga ito, pinapangarap na sana hindi nga siya makilala ng mga ito. Ngunit mabuti at umalis na pala si Grail at pumunta sa counter kaya si Rafael ang nakakita sa kanya. Marikit, ito ang unang beses na narinig niya ang nagugulat na boses ni Rafael. Hindi nito maipaliwanag ang sarili. Wala sa katinoan ay bigla nga nitong niyakap si Marikit ng pagkahigpit habang siya naman ay hindi alam ang gagawin. Sir, anong ginagawa mo? Tanong pa nga niya. Ang tagal kitang hinanap, Marikit, sabi nga nito at pinakawalan nga siya sa yakap. Sir, kasama po ang fiancé niyo, hindi niya pwedeng makita ang kausap mo. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho, sabi nga niya. Kaagad tumalikod na nga ito nang makitang tapos na nga si Grail sa counter. Babalik ako dito, Marikit, sabi nga nito at agad nang umalis. Naku, Diyos ko, huwag na, Rafael. Sakit lang sa ulo kung babalik ka pa rito, naiinis pa nga na sabi nga niya. Hindi na nga siya narinig ng lalaki dahil nakalayo na nga ito. Bumabalik na naman sa kanya ang alaalang palayasin nga siya ng ina nito sa mansyon at kung paano nga nito minaliit ang kanyang pagkatao. Habang pauwi nga siya sa apartment, todo-todo nga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Isinusumpa niya sa sariling hindi na nga niya kailanman ay lalapit pa ang anak kay Gloria. Kinabukasan sa trabaho, katulad nga ng nakasanayan niya, araw-araw ay mag-entertain ng customer at tutulungan nga sila sa problema. Ngunit nag-ambala na naman ang kanyang focus nang pumasok nga sa store si Rafael na may dala panggang plastic. Ano pong kailangan nyo, sir? Baka kailangan nyo po ng cream para po sa oily face. Maganda po itong product, nakangiting sabi pa nga niya habang hawak-hawak nga ang isang sunscreen na ini-endorse nga sa lalaki. Masyado kong gwapo para gumamit ng cream. Hindi niya moari kung seryoso ba itong sinabi ni Rafael o nagbibiro lang. Baka kailangan niyo po ng lipstick, tumaas pa nga ang kilay niya. Ang sales lady ang kailangan ko, seryosong sabi nga nito. Sinong sales lady po ba? Marami po akong kasama. Hindi pa ba obvious na ikaw ang pinunta ko dito? Marikit, tila iritado pa nga na sabi nga nito. Pinutol pa nga ang sasabihin niya. Para saan naman po? Tsaka pwede po bang mamaya na lang po pagkatapos ng shift ko dahil may mga customers pa po akong hinihintay, naging iritado nga ang ekspresyon ng mukha niya. Kasabay nga ng paglampas sa lalaki. Buntis ka raw nung umalis ka sa mansyon.
Ako ba ang ama? Bigla'y tanong nga nito dahilan para matigilan nga siya bigla. Nanghina nga siya at ganun na lamang kabilis na manggilid nga ang kanyang luha. Rafael, umalis ka na, matigas sa pagkakasabi pa nga niya sa katuluyan na nga itong iniwan upang ipagpatuloy ng trabaho. Dahan-dahan nga ang paglalakad niyang umalis sa store. Hindi mapigil ang pagbuhos nga ng kanyang mga luha. Marahil na trigger nga yun ni Rafael kanina. Bakit nandito pa rin siya? Bulong na nga lamang niya sa kanyang sarili. Dali-dali ngang nagpunas ang luha at tumuloy na nga lamang sa paglalakad. Lalagpasan na nga sana niya ang lalaki pero makulit ito at hamarang pa talaga sa daraanan niya. Mag-usap tayo, marikit, pakiusap. Ito nga ang unang beses na narinig nga niya ang side na ito ni Rafael. Ngunit hindi siya napigilan ni It, sinubukan pa rin niyang makawala hanggang sa maramdaman nga niyang sinusundan na pala siya nito. Susundan kita hanggang sa marating mo ang bahay mo. Hindi mo naman siguro gustong matuklasan ko kung saan yun, ba? Sarkastikong tanong nga nito dahilan para matigil siya at harapin ng lalaki. Ano ba ang gusto mo? Hindi mo na ako pagmamayari, Rafael. Tapos na ang trabaho ko nung umalis ako. Bakit nandito ka pa rin? Iritadong tanong nga niya nang ngunit imbes na sumagot nga ito lumapit pa nga ito at pinunasan nga siya ng luha. Patawad. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ka umalis. Dumating na lang ako sa mansyon na wala ka na roon at sabi ni mama na naglayas ka na raw. Bakit? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Bakit hindi mo kaagad sinabi na may problema ka? Tanong nga nito. Bakit, Rafael? Bigo ba ang plano mo nung umalis ako? Nagalit ba si Grail at ang nanay mo nung nawala ako? Tanong nga niya, sa loob-loob niya ay parang sisubog na nga at gusto na nga niyang isumbat lahat-lahat dito pero pinipigilan nga siya ng isiping ina pala nito si Gloria na alam nga niyang hindi magiging healthy para sa kanyang anak. Marikit, hindi. Oh, edi bakit ka nandito ngayon? Pababalaykan mo ba ako sa trabahong magpanggap na naman? Rafael, ayoko na ng ganang trabaho. Makakaalis ka na dahil wala ka namang mapapala sa akin sinasabi pa nga ni Marikit. Sinabi lamang niya ang mga ayon para umalis na nga ang lalaki dahil ang totoo na pamahal na nga rin naman siya sa ginagawa niya dati at nag-enjoy, hindi niya may pagkakaila na masaya ang kasama nga si Rafael dahil nag-e-enjoy nga siya na kasama ito. Marikit, gusto ko lang malaman kung bakit ka umalis. Kung may problema ba noon? May nagawa ba akong hindi mo gastuhan? At kung bakit buntis ka raw, sabi ni Ligaya pag alis mo? Walang problema noon, Rafael. Oo, totoong buntis ako sa naging jowa ko dati, hindi ko lang sinabi umalis ako dahil napag-isipan kong kailangan kong alagaan ang bata at dahil na rin sa nalaman ng mama mong hindi ako ang tunay na nobyo mo, naisip kong wala ng rason pa para magtagal ako doon. Sorry kung hindi ko sinabi kaagad, sabi nga niya at nagsimulang maglakad pero pumunta na nga naman siya sa unahan. Wala akong maalalang naging nobyo mo dati, Marikit. Pwede ko bang makita ang bata? Tila nagmamakaawa pa nga na saad nga ng lalaki. Bakit mo ba gustong makita ang anak ko? May dapat ba siyang bayaran Naiirita pa nga niyang tanong nung may nangyari sa atin, hindi ba nagbunga yon? Marikit, hindi ba ako ama? Tanong pa nga nito. Natigilan siya ng ilang segundo bago tuluyan muling hinarap ito at sumagot, wala Rafael, kaya kung pwede ba umuwi ka na sa inyo at kailangan ko ring umuwi bukod sa hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito sa harapan ko. Pagod na rin ako, Marikit. Simula nung umalis ka, hindi ko maintindihan pero hinahanap na kita palagi. Nung sabihin sa akin ni Mama at Ligaya na nabuntis ka, kumpiyansa ako ang ama ng dinadala mo. Hindi lang talaga ako mapakali na hindi ka makita at makausap. Hinanap kita, ipinagtanong-tanong ko, pero dito rin pala kita matatagpuan. Sinsirong sabi pa nga nito, I'm sorry, Rafael, pero hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kailangan ko nang magpahinga at umuwi. Malumanay pa nga na sabi niya at umalis na nga sa harap nito. Mabuti naman at hindi siya hinarang pa nga nito. Kinabukasan, sa kanyang trabaho, maaga nga siyang pumasok. Katulad ng nakasanayan, ay doon nga sa may testing ng makeups gumagamit minsan dahil hinihintay pa nga niya ang sahod upang makabili. Kailangan kasing presentable sila lagi at magandang tignan tuwing papasok nga sa trabaho habang nagre-rent lamang siya ng kaunting gamit. Ang naubos nga niyang lip tint. Bigla namang may lumapit na customer. Itong shade, maganda to. Boses nga yun ni Rafael. Nagtaka naman siya dahil bakit ito nagtitingin-tingin sa mga lipstick. Opo, sir. Kahit ba sa inyo po ng tubig, hindi po matatanggal. Long lasting talaga po, sagot pa nga nito dahil kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang trabaho.
Pwede bang eye testing? Tanong pa nga ni Rafael. Mas lalo ngang naguluhan si Marikit sa isip niya. Ay, baka nasisiraan na nga ito dahil balak pa talagang maglagay ng lipstick sa labi na pula. Walang problema, sir. Alam niyo po bang nakakaakit talaga ang lipstick na yan kapag ginamit at lakas maka-experience rin sa labi? May gel ang ingredients ang lipstick na kaya iwas dry lips din po, sir, dagdag pa nga niya. Ganun ba? Pwede bang sa'yo ka i-try? Ang pangit kasi siguro tignan kung sa labi ko ilalagay, ngumisi pa nga si Rafael. Dahan-daang naglaho ang mga ngiti ni Marikit ngunit pumayag pa rin siya. Ha, pwede naman po, sir. Ngumiti na nga lamang ito. Ako sanang maglalagay. Ayos lang ba? Dagdag pa nga na tanong ito. Pumayag naman din siya dahil naiisip nga niyang customer din naman ito kahit papaano. Napakalapit ngayon ng mga mukha nila habang nilalagay nito ang lipstick sa kanyang mga labi. Kitang-kita niya kung paano titigan nga ng lalaki ang mga labi niya. Nang mapagtanto niyang tapos na nga, siya na ang humiwalay. Kinuha niya ang salamin at tinignan ang sarili. Bagay nga sa kanya ang lipstick na yun ngunit mas hindi nga niya maintindihan bakit namumula ang pisngi niya. Bagay nga sa crush ko. Kukunin ko na to tsaka itong mga ano nga ulit tawag sa manggangta. Gumising nga ito ng nakakaloko pagkatapos ay nagtingin na naman ng bagong produkto. Matagal bago nga na-process ni Marikit ang sinabi nito, pero mabilis din niyang ibinalik ang focus sa customer. Blush on. Kung gusto mong makabenta ng marami, ilagay mo sa basket na lahat ng gusto mong makeups at babayaran ko, seryosong sabi pa nga nito dahilan kung bakit siya natigilan. Girl, seryoso ba siya? Walang boses nga na sabi nga ng katrabaho nga ni Marikit na nasa likod pala kanina pa. Sir, lahat po yan gusto ni Marikit. Nako, Chris, grab the opportunity. May pa-contest pa naman si manager kung sino ang may pinakamaraming benta. Bonus, sabi pa nga ni Alia yung kasamahan nga rin niya sa trabaho. Rafael, hindi mo naman kailangang gawin ta. Nakukonsensya pa nga, sabi nga ni Marikit. Girl, hoy, kung ayaw mo ako na ang maglalagay dyan sa basket, dagdag pa nga ni Alia. Teka lang, sigaw niya sa mga to dahil naguguluhan na nga rin siya sa gagawin. Kung susundin niya ang gusto nito ay may benefits din naman siyang kukuha dahil may pabonus nga ang manager nila sa may pinakamaraming benta ngayong month ngunit nadadala nga siya sa hiya at konsensya. Seryoso ako, Marikit, gusto kitang tulungan at suportahan. Isa pa, customer mo naman ako ngayon, sabi pa nga ni Rafael. Pero hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay si Rafael na nga ang kumuha ng mga produkto at kung ano-ano na nga lamang ang kinuha at nilagay sa basket. Sige na nga, oo na, napipilitang aniya at namili na nga ng mga produktong hindi gaano kamahalan at yun, nilagay nga sa basket. Pagkatapos, ibinigay na nga niya yun kay Rafael ngunit hindi pa nakontento si Rafael. Kinailangan pa talagang puno ang basket. Babayaran ko na. Salamat sa tulong, ngumiti nga si Rafael sa kanya bago tuluyang pumunta nga sa counter. Girl, seryoso siya. Kinikilig pa nga, sabi ni Alia at kiniliti pa nga muna talaga siya. Girl, sino yun? Bakit parang mukhang masarap tsaka modelo? Dati ka ba niyang maid? Tanong nga ng isa niyang katrabaho. Oo, Day, katulong niya ako dati. Diyos ko, magsibalik na nga kayo sa pwesto niyo dahil dumarami na ang customers, mga chismosa, saad na nga nito. Magandang gabi, Marikit, lapit nga nito sa pagod na mukha niya. Walang maganda sa gabing ta. Rafael, stress ako. Bakit sumulpot ka na naman? Irita at natatawa na nga lamang ang lalaki. Tanggapin mo sana. Ano naman yan? Tignan mo na lang. Baka mamaya may bomba pa pala dyan ha. Kaya pala ka. Sino ba sa tingin mo ang maniniwala sa'yo? Sarkastikong sabi pa nga niya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ta tinatanggap, saad nga ni Rafael. Sa huli, kinuha na nga lamang din ni Marikit. Totoong naiinis nga siya rito pero naku-curious pa din siya. Pinilit nga niya ang sariling huwag yan buksan at silipin na nga lamang. Pinaghirapan ko yan para sa'yo, saad pa nga ni Rafael. Rafael, ano ba talaga ang ginagawa mo ha? Init ang tanong pa nga niya matigilan si Rafael. Matagal bago nga ito nakasagot, pasensya ka na kung nakukulitan ka sa akin. Hindi ko lang maipaliwanag, parang gusto ko araw-araw kitang makita, lalo na nang mahanap kita rito. Rafael, ang layo ng mall na to sa mansyon mo. Maubusan ka ng gasolina kakapunta rito. Isa pa, baka isipin ni Gracial na nilalandi kita.
Ayoko ng gulo, Rafael. Ayoko nang mapalapit pa sa'yo, sabi pa nga niya. Bakit, Marikit? May mali ba? Sabihin mo sa akin kung anong mali, aayusin ko. Ayaw nga kitang makita. Sabi na nga lamang nito at nilayuan na ang lalaki. Kinabukasan, kasama niya ang anak na pumunta sa mall. Malapit na kasi ang pasukan sa paaralan kaya ipagbibili nga niya ito ng mga school supplies. Habang naglalakad sa may mga papel na store, bigla ngang nakita niya sa labas si Rafael kasama na naman nito si Grisel. Agad siyang kinabahan at kinuha nga ang anak para magtago. Bakit ba siya nag-ito, sinusundan ba niya ako? Grabe naman ka-obses si Rafael kung ganun. Easy naman pa talaga si Grisel. Neriitang sabi pa nga niya pagkakita nga niya sa labas, wala na nga sila kaya nakahinga nga siya ng maluwag. Inilabas na nga niya ang anak niya. Mommy, bakit po parang may tinatakasan ka po? Tanong nga ng anak niya ang 6 na taong gulang na nga. Wala yun, anak, halika. Bili tayo ng mga damit mo, sabi pa nga niya sa anak. Masaya namang nagtatatalon nga si Rocky, ang anak niya. Matagal ring pinag-ipunan nga ito ni Marikit kaya naman dadalhin nga niya ang anak dito kahit saan nga nito gusto. Mommy, gusto ko po doon, itinuro nga ni Rocky ang H&M na brand. Ngumiti lamang siya at pinagbigyan ng anak sa kahilingan nga nito. Pagkapasok ng nila roon, agad-agad na nagtingin-tingin sila ng mga damit para sa mga bata. Malawak ang store na yun kaya nagagawa pang maglaro nga ni Rocky at magtatatakbo nga doon. Rocky, sigaw nga niya nang mapansing mababangga nga ang anak nito ng isang lalaki na nakatalikod. May kasamang lalaking yun na babae at magtititigan nga sila ng mga heels sa may gilid. Agad niyang tinakbo ang anak. Sorry, okay ka lang, pamilyar nga na boses ang narinig ni Marikit pagangat nga niya. Nakita nga niya si Rafael, taka nga ang reaksyon nito. Okay lang po ako. Mommy, sabi ni Rocky ngunit mang-iyak-iyak nga ito na humarap sa ina. Hindi naman makapagsalita ng diretso si Marikit lalo nga nang magtama ang paningin nila ni Grisel. Oh, Griselda yung maid, anong ginagawa mo rito? Walang modong tanong nga ni Grisel sa tono pa lamang ng boses niya. Bakit kayo lang ba ang may karapatang mamili rito? Mataray na sabi naman ni Marikit na iisip kasi niyang kung hindi niya tatarayan nga ito, siya ang magtataray kaya uunahan na nga niya ito. Habang papalabas nga ay bigla nga niyang napansing sinusundan naman pala sila ni Rafael, halos takbuhin na nga niya ang kalsada, huwag lang mahabol nga nito ngunit napatigil nga siya ng halos madapan na nga si Rocky dahil sa pagmamadali. Naawa naman siya sa anak kaya tumigil na nga lamang siya sa pagtakbo. Anak, pasensya ka na. Ayos ka lang ba? Patanjin nga kung may sugat ka, nakukonsensya pa nga na tanong niya sa anak. Pagtingin nga niya sa tuhod niya, laking pasalamat nga niyang wala naman palang sugat ang anak nito. Mommy, bakit po kayo tumatakbo? Tanong nga nito, nakaramdam siya nung matinding awa sa anak. Walang kaalam-alam ito na ang papa niya ang tinatakbuhan ni Marikit. Huwag ka nang tumakbo, pakiusap. Hingal na hingal pa nga nasabi ni Rafael habang papalapit, pawis na pawis nga ito, agad na hinawakan nga niya ang anak ng mabuti. Ano na naman ba, Rafael? Hindi porkit nagtrabaho ako sa'yo dati bilang katulong ay pwede mo na akong utuin. Ayokong maging kabit mo pa, una nga niya rito. Anong kabit? Anak ng hindi kita gagawing kabit. Sino nagsabi nun? Naguguluhang tanong pa nga nito. Ako. Bakit? Ano palang ginagawa mo, Rafael, hindi ka ba naliligaw? Halos sumabog na nga sa inis si Griselda. Inis nga siya na hindi niya maintindihan, bigla ay napangiti nga lamang si Rafael ng loko at napapakamot nga sa kanyang batok. Mommy, sino po siya? Tanong naman bigla ni Rocky. Napaupo nga siya at tinitigan nga ang bata, siya ang anak mo, Marikit, ang gwapo mana sa mommy. Saad pa nga ni Rafael, kung wala ka ng mahalagang sasabihin pa Rafael, aalis na kami ng anak ko ha. May kailangan pa kasi kaming habulin sabi nga ni Marikit at kinuhang muli ang anak palayo sa lalaki. Pwede ba kitang ayain kumain mamaya, pupunta ako sa lugar mo, isama mo na rin ang anak mo. Ngumiti si Rafael. Wow, ang kapal mo talaga, may fiancé ka na nga, nagagawa mo pa akong landiin. Irita ang sabi nga niya. Marikit, hindi ako fiancé ni Grail, matagal nang putol ang engagement, paliwanag nga nito. Natigil naman siya at napaisip hindi niya maipaliwanag kung bakit may galit nga siyang nadarama sa loob-loob niya. Bakit sunod siya ng sunod sa'yo, ba't lagi kayong magkasama, nagseselos ka bang? Umiti muli ng loko nga si Rafael. Ako magseselos, hindi lang talaga kalandian ang alam mo, makapal din pala ang mukha mo, sabi nga niya, ngunit mukhang sanay nga si Sander sa mga ganitong wika niya dahil mukhang hindi umeepekto ang pagsusungit niya.
Samahan ko na kayong mamili, sabi nito sa kanila. Paano si Grail, otomatikong tanong niya, ngunit agad ding natigil nga nang ma-realize nga ang sinabi na mula ang kanyang pisngi sa kakahiyaan nga, lalo na nang makita ng ngisi nito ang ibig kong sabihin hindi pwede. Mommy, isama na po natin siya, kawawa naman po siya dahil mag-isa lang po siya, bigla sabat naman ni Rocky habang nakangiti pa nga kay Rafael. Good boy talaga ano ngang pangalan mo ulit, tanong nga ni Sander. Rocky po, masayang sabi naman ng bata at napatalon pa nga dahil sa tuwa. Bigla ay binuhat nga siya ni Sander dahilan kung bakit mas lalo itong mapangiti. Pwede ko po ba kayong tawaging daddy, biglang nga ng bata na ikinagulat nga ni Marikit. Rocky, daddy, oo naman, walang problema sa akin yon, hindi ba magagalit ang papa mo, tanong pa nga ni Sander. Ina pa nga ang boses nito sa pagkakabanggit nga ng papa. Wala naman po akong papa, sabi po ni mommy, iniwan na raw po kami ni papa ko, malungkot na wika pa nga ng bata. Rocky, kailangan na nating tumuloy, may night shift pa ako sa trabaho, suway niya. Bago pa nga kung ano ang malaman nga ni Sander, nauna na nga siyang maglakad at sinundan lamang siya ni Sander. Marami-rami na nga rin ang napamili na nga nilang mga gamit ni Rocky sa school, papaubos na nga rin ang dalang pera ni Marikit. Rocky, umuwi na tayo, sabi nga niya sa kanyang anak. Mommy, gusto ko po nun, turo pa nga ng bata, isang Naruto costume, mahilig kasi itong manood ng anime. Napabuntong hininga nga lamang siya at nilapitan nga ang tela. Tinanong pa nga niya sa tindera kung magkano yun, pero halos malaglag ang panga niya nang marinig ang price nun. Anak Rocky, balikan na lang natin yan, naputol nga ang sasabihin niya sa anak nang sumabat nga si Rafael. Kukunin namin, miss, sabi pa nga nito sa tindera at agad naman yung kinuha para sa kanila. Rafael, hindi na kailangan, hindi naman niya yun kailangan, palusot niya dahil ang totoo hindi sapat ang pera niya, regalo ko na yun kay Rocky para sa pagkumpleto ng araw ko para sa Yutareki, sabi pa nga ni Rafael at ibinigay nga sa batang damit. Yay, thank you po, masayang sabi naman nito pagkatanggap nga sa damit. Daddy, dugtong ng bata, inilabas nga ni Sander ang kanyang wallet at binayaran nga ang tindera. Babayaran ko rin ta sa'yo, mahihiyang sabi pa nga niya. Sa loob-loob niya nakukonsensya nga rin siya dahil hanak naman ito ang bata. Huwag na, ano pang silbi ng regalo kung babayaran mo pa sa dayman ni Sander. Gutom ka na bar, Aki, saan mo gustong kumain, tanong pa nga ni Sander sa bata. Tuwang-tuwa naman si Rocky at agad sinagot nga sa Jollibee nito gustong kumain. Muli binuhat nga nito ang bata at masayang naglakad nga patango sa kabilang side ng kalsada. Nandun lang ang Jollibee habang siya ay nasa likuran nga at pinapanood ng dalawa. Naiiyak siya na hindi nga niya maipaliwanag. Napakasaya ng itsura nga ni Rocky at pinipiga ang kanyang puso, ngunit naiisip nga niya na hindi magiging maayos ang lagay ng anak sa kamay ng ina ni Sander na talaga namang napakaitim ng budi. Mas mabuting sa kanya na nga si Rocky, tinatagan na nga alam niya ang sarili at mas inisip kung ano ang mas makabubuti nga kay Rocky. Anong gusto mo, Rocky, malambing pa nga na tanong nga ni Sander sa bata. Spaghetti and ice cream po, excited naman na sagot nga ni Rocky. Magandang mommy mo, anong gusto niya? Lokong tanong pa nga nito na tinignan pa talaga siya. Wala akong gana, tsaka isa pa, bakit ba nandito ka pa rin ba, kasama mo si Gretch, bakit mo siya iniwan, tanong pa nga niya. Umuwi na yun, tsaka wala naman kami dapat pakialamanan, sabi pa nga ni Sander. So ano na order mo, kahit na ano, wala nga, ikaw nang bahala, sige i-order ko na lang lahat, dadalhin sa bahay ninyo para makilala na rin ako ng nanay mo. Commandant pa talaga si Rafael kay Criselda. Nakakaloko, oo na ito na, sige spray na lang, maghahanap na ako ng table. Na inis na nga lamang na saad niya at lumakad na nga na nakasimangot na upo na nga lamang siya roon habang tinatanaw ang mag-amang masayang nag-uusap. May tinuturo pa nga si Rocky habang inaasar naman ito ni Sander na hindi yun kukunin para sa kanya. Hindi siya may pagkakailang nakakaramdam ng galit dahil nga sa masayang mga ngiti nga anak. Hindi niya rin maitagong parang may kung anong kumirot sa kanyang dibdib dahil kay Rafael. Pumunta na nga sa lamesa si Rafael habang nakpiggyback pa nga si Rocky. Ibinaba nito ang bata sa tabi niya, saka nga siya naupo sa harapan niya. Nagmamadali kami ng anak ko, dapat mabilis lang tayo ha, paalala pa nga nito. Walang problema, bibisitahin ko pa rin naman si Rocky sa mga susunod na araw. Saad pa nga ni Rafael, hindi na kayo magkikita pa. Pigil naman ni Marikit, alam ko na kung saan kayo nakatira. Alam ko pa kung saan kayo nagtatrabaho. Hindi lang kami magkikita ni Rocky kung balak mong umalis ng bansa, malokong sabi pa nga nito. Masamang tinignan nga niya ang anak dahil noari na nga niyang si Rocky ang nagsabi ng mga impormasyon na yun sa kanya. Ngumiting nakakaloko si Rocky. Manang-mana nga sa ama nito. Hindi nga umimik si Marikit at hinayaan na nga lamang sila hanggang sa natapos na nga silang kumain. Walang ibang nangyari kundi ang pag-aasaran nga lang ng magmahaba siya. Tahimik lang na pinapanood nga sila. Halos gabi na nga rin nang magsulat nga sila ng landas ni Rafael. Kinabukasan, maaga nga siyang nagtrabaho para bumawi. Hindi nga siya nakapasok sa kanyang night shift dahil sa sobrang pagod, kaya babawi nga siya ngayon. Hapon na,
pero hindi nga niya maipaliwanag sa sarili kung bakit parang kanina pa nga siya tingin ng tingin sa entrance ng store na parang may hinihintay nga hanggang sa sumapit na ang oras na uwian nila. Ngunit wala pa ring Rafael na lumabas. Malungkot siyang naglakad palabas ng mall. Magandang gabi, magandang binibini, narinig nga niya ang malalim at seryosong boses nga ng lalaki na pamilyar nga sa kanya. Rafael, anong ginagawa mo dito? Tanong niya ulit. Ewan niya, pero naiinis siya pero kinikilig naman siya. Para sa'yo, bigay nga nito ng bulaklak kay Marikit. Tinitigan pa muna niya iyon, hindi alam ang gagawin. Anong gagawin ko dyan? Kakainin. Marikit, sinabi sa akin ni Rai lahat ng paborito mong pagkain. Alam kong paborito mo ang toto, kaya binili ko, saad pa nga nito. Napatawa na nga lamang siya. Babayaran ko ba tong toto? Akala ko ba alam mong naliligaw ako? So ngumiti muli nang nakakaloko si Rafael. Ha, kailan pa? Kahapon. Sabi mo saad pa nga nito. Kung ayaw mong tanggapin, di ako na mismong magdadala sa bahay nyo. Sabi pa nga ng lalaki na aktong babawiin nga ang buhok mula sa pagkakalahad nga niya. Akin na, ngingiti na yan, pang-asar pa nga sa kanya ni Rafael. Rafael, uuwi na ako ha. Wala akong oras makipaglokohan. Saw, alam kong pagod ka na. Bakit hindi mo ako sabayan kumain? Alok pa nga ni Rafael. Hindi na, umuwi ka na sa inyo, Mataray na sabi pa nga niya. Libre ko. Pwede ka pang mag-take out, kinindatan pa talaga siya ni Rafael nang nakakaloko. Dahil kilala nga niya ang babae kung gaano kita ko nga, naisip niyang magandang ideya rin yun kahit gaano karami. Napangiting ang lalaki, kahit gaano karami, napangisi siya sa loob-loob dahil naiisip nga niyang ay take out talaga niya ang lahat na gusto niya para maubos ang dala nitong pera. Sige ba, matapang na niya. Napalawak naman ang ngisi ni Rafael na parang may masamang balak. Parehas na nga sila ngayong nakangisi sa isa't isa dahil pakiramdam nila sila ang panalo sa gabing to. Pagdating nila sa counter ng Chowking, agad na nga siyang pumila. Nakikita mo lahat yan. Gusto kong i-take out lahat yan. Tig-iisa, walang labis, walang kulang, lahat ng nasa menu, ninggan niya habang itinuro nga ang mga litrato. Bakit hindi tig-tatlo? Ilan ba kayo sa bahay nyo? Seryosong paghahamon pa nga ng lalaki na walang tuloy ng ngisi sa mga labi nga ni Marikit. Hindi naman siguro niya kayang buhatin ang tig-tatlong orders niya lalo't magko-commute pa nga siya. Isa pa, siya lang naman si Rocket. Ang kanyang ina ang nasa apartment niya dahil bumisita nga ang mga toto. Hindi ko kayang dalhin ang mga yan, napangiti tuloy si Rafael. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang order, naghanap muli siya ng available na table para sa kanila. Nakaupo na nga siya roon nang hindi katagalan dumating na nga si Rafael. Malungkot ang ekspresyon ng mukha niya sa pag-aakalang maiisahan nga niya ang lalaki. Oh, bakit ka nakasimangot? Tanong nga nito. Wala lang. Mukha kasing geraang, tinarayan niya ito. Tumawa na nga lamang si Rafael. Ang cute mo parang banggit naman na binata nga ni Rafael sa kanya dahilan para maramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ano tayo, Rafael? 18 years old, pagsusungit pa nga niya. Seryoso ako, Marikit. Seryoso, Rafael. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi mo ba talaga nakukuha ang dahilan o nagmamaang-maangan ka lang? Alam kong natatakot ka dahil sa mga pinagdaanan natin. Alam kong natatakot ka dahil kay mama, pero sana huwag mo namang dalhin yun sa present. Ginagawa ko naman ang lahat Huwag kang ang magbulag-bulagan pa, saad pa nga nito. Gustong gusto kita, seryosong sabi na nga ni Rafael. Oy, ang badoy naman ng taste mo kung ako ang nagustuhan mo. Hello, hindi mo ba naalala ang katulong mo ako dati? Maid mo lang ako, parang nandidiring saad ni pangan niya sa kanyang sarili. Sa tingin mo ba may mangyayari sa atin ng gabing yun kung hindi kita gusto? Paalala pa nga ni Rafael. Hindi nag-iwas na nga lamang siya ng tingin. Marikit, hindi ako titigil sa kasusuyo sa'yo hanggat hindi mo nakikita ang pagiging sinsero ko, dagdag pa nga nito. Pero di ba may anak na ako sa ibang lalaki, pagsisinungaling nga muli ni Marikit. Haminang pa nga ang boses niya sa panghuling pahina. Hindi magawang sumagot ni Rafael bagkus nakatitig lamang siya dito ng seryoso. Mabuti na lang dumating na nga ang orders nila. Sir, inaayos na po namin ang takeout nyo. Sasabihan na lang po kita kapag handa na, sabi nga ng isang waiter na may malawak na ngiti. Sige, salamat, sagot naman ni Rafael. Kumain lamang sila ng tahimik.
Halos 30 minutes na nga ang nakakalipas pero walang may gustong magsalita. Mas mabuti na yun para kay Marikit. Baka may gusto ka pang puntahan pagkatapos nito, tanong pa nga ni Rafael. Ang totoo'y naghahanap lamang ng dahilan si Rafael para mas matagal na nga niyang makasama si Marikit kahit ang kapalit pa nga noon ay ang pagkaubos nga ng pera nito. Wala, masyado akong pagod para doon, sagot nga niya. Gusto pa sanang itanong ni Rafael kung nais ba niyang magpa-spa o massage para mawala nga ang pagod niya pero naisip nga nitong totoong stress siya kaya huwag na lang muna sa ngayon. Pagkatapos nilang kumain, hinintay na nga nila ang takeout. Punong-puno ang mga tulak nga nila na cart. Dahil nga doon, nagulat nga si Marikit. Kaya pala halos 2 oras na lang ay prepare yun, sir. Hindi na po kami tumanggap ng customers pagkatapos ng orders nyo dahil ubos na po ang ingredients sa dami, tumatawang sabi pa nga na isang babaeng may nakasulat nga sa kanyang damit na, manager. Rafael, bakit ang dami? Paano kayo uuwi yan? Hindi rin naman namin mauubos yan eh, nag-aalalang tanong pa nga ni Marikit. Ang balak nga niyang pang-iinis sa lalaki bomb alliance sa kanya. Naalala kong sabi ni Rocky 3 lang kayo nasa bahay kaya ginawa akong tag 3 kaya pala pumapasok na customer eh. Tak-ang sabi pa nga ng babae. Dalhin natin sa kotse ko, napangisi pa nga na saad ni Rafael. Halika na nga, habang nilalagay nga ng mga waiters ang pagkain inilagay nga nila sa basket, lumapit nga siya kay Rafael. Anong ginagawa mo? Hindi mo kayang iuwi, di ba? Iuuwi natin sa inyo, seryosong sabi pa nga nito. Rafael, hindi mo nahan hindi ka pwedeng makita ng mama ko, desperadong sabi pa nga niya. Yun ang kinakatakot nga ni Marikit dahil alam nga ng kanyang ina ang nakaraan niya. Bakit hindi, Marikit, may ginawa ba akong mali? Gusto ko lang namang dalhin to sa inyo, wala nang iba pa. Huwag kang mag-alala, hindi na lang ako papasok, ngumiti ito bigla. Nakaramdam nga siya ng kirot sa kanyang dibdib. Natapos na nga ng mga ad ilagay nga sa compartment ang mga pagkain kaya pinagbuksan na nga siya ni Rafael ng pintuan ng kotse sa may front seat. Wala siyang nagawa kundi ang makisama hindi rin naman pala ito papasok. Hinihiling na nga lamang niyang sana tulog na nga ang kanyang ina. Maraming mga batang namamaligno sa street namin, samahan mo na lang akong ipamigay sa kanila, sabi ni Marikit. Walang problema sa akin, at yun nga ang ginawa nila. Maraming salamat po, ate ganda. Nakangiting sabi pa nga ng huling batang binigyan nga nila ng pagkain. Sa sobrang tuwa niya, napaiyak nga siya at hindi nga niya napigilan ang sarili at bumaba ng kotse para yakapin ang batang yun habang umiiyak sa tuwa. Pagkawala nga niya sa bata hinarap niya si Rafael na nakangiti sa kanyang likuran may kung ano sa dibdib nga niya ang lubos na tumibok at hindi nga niya napigilan ang sariling yakapin si Rafael gulat nga si Rafael at halos magyelo na nga ito sa kanyang kinatatayuan. Salamat at hinayaan mo akong gawin to. Napakasarap talaga sa pakiramdam na nakakatulong at nakikitang masaya sila dahil sa akin, naluluha pang ang saad nga nito at dahan-daang yamakap pabalik sa kanya. Pinatahan naman siya ni Rafael hinalikan nga ni Rafael si Marikit sa kanyang noo. Kahit ano para sa'yo, Marikit, bulong pa nga nito kung mawala nga siya mula sa pagkakayakap ngunit pagkawala niya nakita nga niyang bumukas ang gate ng kanyang tinitirahan. Nasa tapat nga lang kasi sila noon pagkabukas nga noon nakita nga niya ang kanyang hina na mukhang nag-aalala nagtama ang mga mata nila agad-agad na hinayla nga niya si Rafael sa kanyang likuran. Anak, Diyos ko, saan ka ba napupunta at nag-aalala ako sa'yo? Hindi mo sinasagot ang tawag ko, mabilis na lumapit nga ang kanyang ina. Ma, hindi magawang magsalita ni Marikit ng maayos na patitig ang ina kay Rafael. Pamilyar ka, turo pa nga nito kay Rafael. Magandang gabi po, ako po si Rafael Alfonso, magalang na sabi pa nga nito at nagpapanggap nga ng kaunti ngunit pag-angat nga nito ng ulo ay malakas na sampalang natamo niya galing sa ina. Ikaw si Rafael, ang walang yangang bumuntis sa anak ko pagkatapos iniwan mo siya sa ere. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita sa akin, galit na sigaw pa nga ng kanyang ina. Bumuhos na nga lamang ang luha ni Marikit at pinigilan ng ina. Ma, pumasok ka na po, sigaw niya. Siya ba? Siya yun. Di ba ang ama ng anak mo? Ang walang yangang lalaking yun. Bakit mo kasama to, Marikit? Sermon pa nga nito. Anak, Marikit anak ko si Rocky, may halong galit, gulat at lungkot na tanong nga ni Rafael. Ma, pumasok na po tayo sa loob. Huwag ka nang makailan pa. Pakiusap po, naluluhan na nga na lubos na saad nga ni Marikit tinitigan siya ng ina.
Sisapakan ko muna ang lalaking to, marikit. Siya ang Samira ng buhay mo. Dinala mo ang batang mag-isa na wala man lamang ang kanyang sustento, matama na po. Pumasok ka na po sa loob, pakiusap, saad na nga ni Marikit. Mommy, Lola, narinig nga nilang pareho ang boses ni Rocky na nasa gate, umiiyak nga habang pinapanood sila. Anak, lalapit na nga sana siya ngunit tumakbo nga ito sa loob dahilan kung bakit sundan nga siya ng lola nito. Marikit, anak ko pala si Rocky, saad nga ni Rafael, tila hindi niya malaman kung anong pakiramdam ba ang dapat nga nitong ipakita. Hindi nagawang sumagot kaagad ni Marikit, nahihiya siya, nalulungkot, nagugilty at nagsisisi. Bakit mo nagawang itago sa akin ang sarili kong anak? Marikit, humina na ngayon ang boses niya pero may diin pa rin. Rafael, pakiramdam ni Marikit, sisubog ang kanyang dibdib na natatakot siyang kunin ni Rafael si Rocky palayo sa kanya. Sobrang tagal kitang hinanap at iniisip ko na noong ako ang ama ng bata pero hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Anak ko pala talaga siya. Paano mo nagawa sa akin ito? Tuluyang bumuhos nga ang luha ni Rafael. Rafael, huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Huwag, pakiusap lamang ang lumalabas sa bibig niya. Bigla niyakap nga siya ng mahigpit ni Rafael habang hindi na nga siya makahinga sa pag-iyak. Hindi ko sa'yo ilalayo si Rocky. Gusto ko lang marinig kung bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin ang totoo. Tahan na, tanong pa nga nito. Pinakawalan nga siya nito at pinunasan ang mga luha. Dahil ba to kay Grail? Kay Mama. Tumango-tango na nga lamang ang babae habang lumuluha. Sinabihan ako ni Madam Gloria, ng mama mo, na ilalayo niya sa akin ang anak ko kapag nagtagal pa ako sa mansyon pagkatapos. Malamang hindi ako ang totoo mong nobya. Takot na takot ako, Rafael. Hindi ako handang mabuntis noon pero ayoko ring malagay sa panganib ang anak ko. Kaya lumayo ako, kwento pa nga niya habang umiiyak. Muli siyang niyakap ni Rafael nang lumakas na nga ang kanyang paghagulgol. Patawarin mo ako, bulong pa nga ni Rafael. Hindi tayo pwede. Langit ka, lupa ako. May fiancé ka noon at hindi ka handang mag-asawa. Ayaw mong pakasalan ang babaeng hindi mo naman mahal kaya natakot akong hindi mo rin ako paninindigan. Ngayon, napaka-successful mo na. Natupad mo na ang mga pangarap mo. Hindi mo matutupad yun kung kinailangan mong maging ama sa anak ko, nasasaktang kwento pa nga nito. Hindi totoo yan, Marikit. Mahal kita noon pa at handa akong panindigan ang responsibilidad ko, sagot paliwanag pa nga nito. Masyado akong naubos, Rafael. Nawala lahat ng pangarap ko sa buhay habang ikaw, tupad na tupad. Hindi ko ginustong mabuntis pero mahal na mahal ko ngayon ang anak ko. Ubos na ubos ako noon dahil wala akong malapitan, walang ama ng bata na kaya kong hingan ng pambili ng gatas at diapers pag nangangailangan ako. Hindi ako sa'yo makalapit dahil natatakot ako para sa sitwasyon ng anak ko laban sa mama mo, hindi na nga niya pigilan pa ang sariling ikwento ang lahat. Ito kasi ang unang beses na magkukwento nga siya tungkol doon. Ilabas mo lang lahat, Marikit, paulit-ulit na hinalikan nga nito ang kanyang noo. Si Grail, maganda, mayaman, matalino, lahat nasa kanya na. Bakit hindi mo siya magawang pakasalan? Yun lagi ang nasa isip ko, Rafael, huling sabi nga niya dahil wala na nga siyang sapat na lakas upang dugtungan yun. Hindi yun totoo, Marikit. Mas lalo kitang minahal ng lubusan, sinserong sabi naman ni Rafael. Dinala nito si Marikit sa loob ng bahay dahil nga sa hinang-hina na nga ito. Mabuti naman at napakiusapan, nailang pareho ang kanyang ina kaya maayos na nga ang lahat sa kanya kinabukasan. Umuwi nga si Rafael sa kanila at siya naman ay pumasok nga muli sa trabaho na mugto ang mga mata at pagod. 3:00 na nga ito ng hapon nang bigla ay may kaguluhan ngang nagaganap sa labas ng store. Wala na nga siyang lakas pa para tignan yun kaya nanatili na nga lamang siya sa kanyang pwesto. Biglang lumakas nga ang ingay at papalapit na nga sa kanyang direksyon ang mga tao. Takang-taka siya ngunit nawala lahat ng yun nang makita nga si Gloria kasama nga si Grail. Galit na galit nga ang ex ng mukha ni Gloria habang nakasunod lamang dito si Grail na nakataas nga ang kilay. Ikaw, babaeng malandi, hindi ba't binayaran na kita dati? Hindi pa ba sapat yun? Kulang pa ba yun? Sinabihan na kitang lumayo ka sa anak ko pero mas masahol ka pa pala sa lintang dikit ng dikit, ines na turo pa nga nito sa kanya. Pinagtitinginan na nga sila ng mga tao. Ma'am, papunta na po rito ang mga security guard. Hindi maayos ang ginagawa nyo, sabi nga ng manager ng store.
Alam mo ba kung gaano kalandi ang babaeng ito? Kilala niyo ba ang anak kong palaging nandito? May fiancé na yun pero nilalandi pa rin ang babaeng ito. Kasal na lang ang kulang. Itong empleyado mo ang mali. Siya dapat ang lumayas dito, sigaw pa nga niya sa manager. Ma'am Gloria, hindi totoo yang sinabi niyo, sabi naman ni Marikit pagkatapos nga niyang sabihin yun ay bigla nga siyang sinampal ni Grail. Ang tagal kitang pinagtipa ng Makati mong katawan. Nakakahiya. Kunwari ka pang mabait ka sa harap ng ibang tao pero ang totoo, sobrang itim ng budi mo. Sigaw pa nga nito sa kanya pero nagulat nga si Grisel nang sampailan nga siya pabalik ni Marikit. Hindi ako papayag na apihin niyo ulit ako dahil ako ngayon nagtatrabaho ka nung marangal at nagmamahal lang ako nung totoo. Ikaw nagmamahal ka ng taong hindi ka naman gusto dahil ikaw talaga ang may maitim na budi, sad nga ni Marikit. Guard, desperadong tawag nga ng manager kasabay ng pagdating ng guard ay ang pagdating naman ni Rafael na alalang-alala. Marikit, mabilis nitong nilapitan nga si Marikit. Anong ginawa niyo? Tanong nga ni Rafael sa kanyang ina at kay Grail. Kapag may nangyaring masama kay Marikit, magpatawaran na lang tayo dito, Mama. Napakaseryoso ng boses nga nito habang nakatingin sa kanyang ina at kay Grail na mukhang takot na takot nga sa pagdating nito. Binuhat nito si Marikit at dinala sa kanyang kotse para dalhin nga sa ospital at ipacheck habang ang dalawang kontrabida naman makapagbayad ng malaki dahil sa mga nasirang gamit na produkto. Ipinagbawal na nga rin ang dalawang pumasok nga sa mall na yun lalo na nga si Gerchel na modelo at sikat ngunit piniling sirain ang imahe nito. Nagkalat ang mga videos at mga litrato ng pag-atake niya kay Marikit kaya sirang-sira na ang pangalan nito sa loob ng 5 minuto lamang. Lumipas ang 6 na oras, gising na nga sa wakas si Marikit. Nakita niyang nasa loob na nga siya ng ospital at katabi nga niya si Rocky habang si Rafael naman at ang kanyang ina ay nasa couch na hinihintay ang kanyang paggising. Gising na po ba si Mommy? Sigaw pa nga ni Rayleigh sa kanila dahilan kung bakit kumari pa nga ng takbo sina Rafael papalapit sa kanya. Pagkatapos ay tumawag nga ng nurse pagkatapos resetahan ng nurse ng mga gamot sa Marikit umalis na nga rin ito. Huwag ka munang uupo, relax ka muna. Nagugutom ka ba? May pagkain dito. Anong kailangan mo? Naghalal lang sabi pa nga ni Rafael tangkain nga niyang umupo. Ayos lang ako. Kaunti na lang sakit ng ulo ko. Mamaya na rin ako kakain dahil wala akong gana. Akala ko may nangyari masama na natakot ako ng lubusan pero naikwento sa akin na buti na lang lumaban ka patawarin mo ako walang mangyayaring masama sa akin Rafael kakayanin ko na ang sarili ko dahil hindi na ako papayag ulit na api nila ako gumiti si Marikit pagkatapos ay pinakawalan nga siya nito si yakap huwag kang mag-alala si sirang-sira na ang imahe ni Rachel dito kaya ibabalik siyang abroad dahil binabato siya ng mga masasamang komento rito hindi na siya makakalapit sa'yo si Mama naman hindi ko hahayaang saktan ka huwag kang mag-alala may apartment ako sa Quezon doon tayo titira para makapag-relax ka hindi talaga yan pwedeng saktan ng nanay mo Rafael dahil kung hindi kami talagang magkakasakitan kapag sinaktan niya pati ang anak ko huwag kang mag-alala nandito lang ako salamat ma pero anong ibig sabihin na hindi ako magtatrabaho tanong pa nga ni Marikit kung gusto mong magtrabaho sa kumpanya ko na lang hindi ko hahayaang maulit ang sinabi ng nurse kulang ka sa tulog masyadong stress kaya nahimatay ka ayoko namang maulit-ulit yun isa pa babawi na rin ako sa lahat ng pagkukulang ko kay Rocky hinalikan nga nito ang mga kamay niya ngunit siya hinawakan nga siya sa pisngi Rocky bukas si daddy mo ang maghahatid sa paaralan okay lang ba yun talaga po daddy masayang tanong ni Rocky opo itong lalaking ito ang daddy mo siya ang totoo mong tatay paliwanag na nga ni Marikit bigla hindi makapagsalita si Rocky nanunubok nga ng ngiti at naiiyak na nga rin yakapin mo nga po si daddy sabi nga nito napatawan na nga lamang si Marikit at niyakap nga niya ito pagkatapos nga nun malambing naman na niyakap nga ng bata siya Rafael at Marikit daddy masaya silang pinanood ni Marikit napakasarap sa kanyang pakiramdam habang pinapanood ang kanyang mag-amang nagyayakapan sa isip-isip niya wala nga siyang mahihiling pa ang sakit na nadaram niya sa katawan ay nawala nga ng ganun kabilis 3 buwan ang lumipas kasalukuyan nga silang nasa isang resort na may simpleng decorations. Para sa kanilang kasalan ni Sander habang naglalakad siya sa red carpet ay hindi nga niya mapigil ang umiyak habang nakikita nga ang mga bisita lalong bumuhos nga ang niyang mga luha nang makita nga ang 3 nga niyang kapatid na siyang pinagsakripisyohan nga niya upang makapagtapos ang isa sa kanila ay let passer na ngayon habang 2 naman ay nag-aaral nga sa kolehiyo napakalambing ng ngiti ng mga sa kanya dahilan kung bakit pigain nga ang kanyang puso katabi ng kanyang mga kapatid ay ang anak na nag-wave nga sa kanya at ang kanyang ina na napakabanayad ng ngiti sa kabilang side
Pride makita nga niya si Ligaya ong kasamahan nga niyang katulong kagabi maluha-luha nga ito sa kanya nginitian niya ito ng malawak sa gilid nga ni Ligaya ay si Gloria na wala nga ang kaninang ngiti bagaman ngumiti rin si Gloria sa kanya pagdating niya kay Rafael mas lalo tuloy na trigger ang nararamdaman niya nang makitang pumapatak na nga rin pala ang luha nito napakasarap na pa rin ang pangarap kong ikaw marikit huling sabi pa nga ni Sander sa kanyang speech you may know kiss the pride anunsyo nga mang pari dali-dali hinalikan nga siya ng banayad na halik ni Sander pagkatapos ay mahigpit na niyakap 3 taon nung lumipas baniyaya na nga sila ng 2 anak si Marikit ay may-ari na ngayon ng isang baking shop habang si Rafael nananatiling CEO na ang kanyang kumpanya maayos ang kanilang pamumuhay nakapagtapos na nga rin ang kanyang mga kapatid kaya hindi na nga siya naboboard sa malawak na mansyon dahil marami nga silang pamilya si Grail ay ipinakasal nga ng magulang nito sa isang maimpluwensyang lalaki na minahal din naman nito pagkatapos ng 2 taon lamambat din ang puso ni Gloria tinanggap nga si Marikit lalo nang makasama nga nito ang mga apo gayunpaman may biruang alitang nagaganap sa kanilang ina ni Marikit dahil minsan agawan ng apo masaya nga si Marikit sa lahat naiisip niya ang kahalagahan ng pagpapatawad hinding-hindi magiging masaya at malaya ang puso kung may matitira kang galit sa mga tao dahil ang tunay na sarap ng pagkalaya ay ang walang iisiping puot at hinanakit ituturo niya ang mga natutunan niya sa buhay kapag malaki na nga ang kanyang mga anak upang may matutunan din sila sa kwento nila ni Rafael.